Bakit nagkabuhol ang sinulid tapos naglaktaw ang pagtahi? Ano po yung sanhi? Yun ang tanong sa nag-comment sa akin. Para masagot ko ng maayos at ma-explain ko ng maigi, naisipan kong sasagutin itong tanong na to sa pamagitan ng isang content. Welcome to my YouTube channel. Kung gusto kayong matuto about basic sewing for household purposes, pwede rin mapagkitaan, please subscribe my channel and hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Ako po si Tutorial para sa basic sewing tutorial. Bago ko sasagutin ang tanong, salamat ma'am sa tanong. Masaya ko na may nagtanong sa akin dahil yan ang hinahanap ko. Palagi ko kayong in-encourage na magtanong. Kung kaya kong sagutin ay sagutin ko. Pakiramdam ko, itong tanong ninyo ay tanong rin ng iba. Ito ang kadalasang problema ng mga mananahi sa makina sa pananahi. Kung hindi ito malutas, dan kayong tumitigil sa pagtatahi. Kung magkabuhol ang sinulid, ang posibleng dahilan ay mali ang pagkabit ng sinulid, marumi ang thread tension, shuttle case, makita ito sa ilalim, bobbin case, at marami pa. Hindi nyo man sinabi sa akin kung anong uri ang inyong makina, pero sa pagkaintindi ko, isa itong ordinary na makina dahil ito ang ginagamit ko sa pagtuturo sa pananahi. Pero high speed man o ordinary na makina, pare-pareho lang yon sa pagdating sa ganitong problema. Kung maglalaktaw ang pagtahi, ang posibleng dahilan ay pwedeng mali ang pagkabit ng karayom, pwedeng nabaliktad, pwede ring baluktot ang karayon. Kunti lang ang pagkabaluktot na hindi halata sa paningin, maglalaktaw pa rin. Kaya ang ating gawin ay ganito. I-check muna natin ang karayom. Tingnan natin kung hindi ba ito baluktot o kaya mali ang pagkabit. Luwagan natin dito at bubunutin natin ito pababa. Tingnan nyo ang karayom. Sa gilid niya may lapad dito. Yung lapad na yun ay dapat parap ito sa kanan. Tingnan nyo muna kung hindi ba ito baluktot. Kung nagdadalawang isip ka, palitan nyo na lang ng bago. Ikakabit na natin. Isagad nyo. Siguraduhin ninyo nakaharap sa kanan ang lapad ng karayom. Ito, at higpitan nyo sa kamay. Tama na yun. Dito naman tayo sa thread tension. Baka marumi dito. Maraming mga hindi ka nais na maliit na bagay nakapasok dito. Lilinisin natin. Kuha kayo ng manipis na tela at ganon. Pwede rin kalasin natin ito. Tatanggalin naman natin ito para masiguro. At tingnan nyo ito dito. Baka magaspang na. Kung medyo magaspang, ihasa niyo sa tela. Tapos ibalik nyo. Nakatali ko dito. Pupunta tayo sa shuttle case. Tanggalin muna natin ito. Needle plate.
Ito rin, tanggalin natin. Tanggalin muna natin ang karayom. Ito ang shuttle case. Buksan natin yan. Tanggalin muna natin ang bobine case. Tatabi natin. Ito ang bobine case. Ito ang bobine. Ito ang shuttle hook. Ito ang kanyang cover. Lilinisin natin ito. Tingnan nyo si ilalim. Baka mayroong hindi ka nais-nais na nangyari dito. Baka may naputol na piyesa o kahit ano. May mga sinoli dito. Balik natin ito. Tingnan nyo paano ibalik. Dito ninyo ilagay. Ito na. Tapos ibalik natin. Tingnan nyo itong bobine case. Hawakan mong ganon. Tapos hihilahin nyo paunti-unti ang kanyang sinulid. Pakiramdaman mo yung kanyang bigat. Kung diretso ba, pare-pareho lang ang kanyang bigat. Kung medyo minsan maluwag, minsan mahigpit, marumi din sa ilalim nito. Pwede natin itong tanggalin. Pero kung hindi naman, okay na ito. Tanggalin ko lang para makita nyo. Ito natanggal na. Minsan marumi dito. Tanggalin niyo. Hasain nyo sa tela. Huwag liha. Minsan dito naman sa ilalim. Ibalik na natin ito. Ibalik natin ang bobine. Ito. Hihilahin nyo ng konti-unti. Pakiramdaman nyo ang kanyang bigat. Hindi masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag. Okay na. Ibalik na natin ang bobine case sa shuttle case. Huwag nyo lang higpitan masyado. Ikakabit natin ulit ang karayom. Ulitin ko itong lapad na to pakanan at isagad ang karayom pataas. Ipitan muli. Subukan natin lagyan ng sinulid.
Pagdaan nyo to, subukan yung hatakin ng konti-unti. Kiramdam na nyo ang kanyang bigat. Dire-diretso ba ang kanyang bigat? Ibig sabihin, malinis na yan. Ito. Tapos ito. At ang kanyang sinulid, kailangan din, pakanan din ang pasok. Ano? Nakabitan na natin ang sinulid ang karayom. Ang susunod na gawin ay susugitin natin ang sinulid sa ilalim. Ipusok nyo dito at ikutin nyo ng magkaisa sa kamay. Ganon. Yan. Nasusungkit na natin. Tapos, ganon. Ilagay nyo ito sa likuran. Parang ganito. Ito. Pwede na ito sa pagtahi. Subukan natin itahi. Kung magtitesting kayo sa pagtahi, kailangan dublihin nyo. Mahirap itong itesting kung isa lang. Dahil manipis na manipis lang ito. Kailangan dudublihin nyo. Tingnan nyo, sa ilalim na sinulid ay pink, sa labas ay patig. Ibig sabihin yun ay pantay ang pag-adjust niya. Tamang-tama. Tama ang higpit sa taas, tamang higpit din sa bobbin case. Kung medyo maluwag sa tension, ipakita ko sa inyo kung ano ang resulta. Subukan natin itahi. Tingnan nyo, baka ganito kabuhol ang ibig nyong sabihin. Ang sinulid sa itaas ay patig at sa ilalim naman ay pink. Hinihila ang patig pa ilalim dahil masyadong maluwag sa labas. Yun ang isa sa dahilan kung magkabuhol ang pagtahi. Dahil sobrang luwag nito. Kaya higpitan natin. Ito na. Tama na naman. Ngayon, subukan natin. Nasa ang babinki sa ating luluwagan. Ano ang resulta? Luluwagan natin ito. Subukan natin itahi naman sa babinki sa ating niluluwagan. Tingnan natin kung ang resulta. Ito, tingnan nyo. Nagkabuhol din. Ang sinulid na naman sa ilalim, ang hinihila palabas. Dahil masyadong maluwag sa ilalim. Kaya kailangan ang tamang pag-adjust. Kung makita nyo ang sinulid galing sa ilalim pataas, higpitan nyo ang sa bobbin case. Yan lang. Sana ay malutas nyo ang problema ng inyong makina. Kahit ano man ang resulta, mag-comment ka muli. At huwag kang titigil sa pag-aaral ng pagtatahi. Dahil kailangan yan ng inyong pamilya. Tahing pangbahay man lang yan, upang hanap buhay. Ako po si Tutorial para sa Basic Sewing Tutorial. Good luck, good health, God bless.